Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa lahat namin ng mga viewers all over the world. Nandito na naman ang inyong mga lingkod na magpatuloy sa ating pag-aaral na ating nasimulan. Yung mga hula na natupad at yung mga hula na tutuparin pa. At bago tayo magsimula, huwag ninyong kalimutan, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. So, aming ipagpatuloy ang ating simula na topic, yung ikalawang hayop, na mababasa natin sa Apokalipsis, sa kanyang chapter 13, verse 11. Hanggang 12, Brother Fred, verse 11. 18 na siya. Okay. Hanggang 18. Hanggang 18. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng isang kordero. At siya ay nagsasalitang gayo ng 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nanganahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na ano pang makapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil ang mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na nagawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat sila'y gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapagpangusap at maipapatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. 16. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. So, makikita natin, no? Alaman natin na ang hayop ay dalawa. No? Isang lumabas, umahon sa dagat, tubig, at isa din sa lupa. No? Kaya ang pangalawa, umaahon sa lupa. So, ang dagat, nalaman natin na yun ay karamihan ng tao, at ang lupa namang nilabasan noong hayop na galing sa lupa ay walang tao, kunti lang. No? Kaya sabi sa atin ay tutulungan niya yung naunang hayop. No? Dahil magkukumbine sila na dalawa, parang magiging magkaibigan. At ang papa ay hindi makakapag-usig sabagat wala siyang powerful na mga sandata. Walang powerful na sandata. Ang papa hindi pwede na siya lang mag-isa. Gawa ng ang kanyang hawak na kapangyarihan ay hari at saka relihiyon. No, dalawa ito sa pag-aaralan natin. So, sabi rito, siya'y gumawa ng dakilang tanda doon sa 13. Nagpapababa ng apoy sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng tao.
So gagawa siya ng mga milagro, no? Kahit ano, itong panahon ito, dahil itong panahon ito na yung last ng kaganapan sa lupang ito. Magwawakas na ang lupa. Sa ngayon ay hindi pa maaaring sabihin na ang mga tao na naglinggo o may tanda ay hindi pa, wala pang tanda ng hayop. Kapag fully implemented na, in order na ng Papa na ang sandilo na ipangingilin ang linggo, ay siya na yung huling katapusan ng mundo kapag nagpasya na ang mga tao na talagang siya sa linggo, at nagpasya na rin yung iba na siya ay sa Diyos o sa patakaran ng Diyos o sa tanda ng ating Diyos. Dito po ang nakakatakot dito, Brother Fred. Itong sinabi dito sa versikulo 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. Nagpatulong siya Nagpatulong siya dun sa isang... Nadadaya sa ikalawang hayop ang nananahan sa lupa. Buong mundo yan kapag nananahan sa lupa. No. Tapos, sabi ay patuloy mo. Dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Paningin ng hayop? Oo. Na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa at isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Ayan. So, meron na namang papa. Meron na namang bagong papa. Pagkatapos na yung papa ay wala ng power. Oo, wala ng power. Noong 1,260 years. 260. Doon ay nagsimula. Pagkatapos ng 1,260 years, ang sugat ay gumaling. Ayan. Ibig sabihin, nagkaroon na naman ng papa. No, nag-elect na naman sila ng kapapaan. So, itong hayop na itong ikalawa, ay siya ay magbibigay ng tanda sa ang 16, ang lahat na maliit at malaki, kasi matanda at bata, ay mayayaman at dukha, at ang mga laya at ang maripin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o noo. Ating alamin yan kung anong tanda talaga yan para maklaro natin. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay anang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 66. So 666. No. Yan ang power. Pero ating alalahanin na yung hayop na lumabas sa lupa ay gaya ng kordero. No? Mabait siya. Matulungin. Kaya nga nabanggit natin na noong panahon ng Hapon ay tinulungan itong Pilipinas na huwag makuha ng mga Hapon, at pinangunahan ni Max Arthur na sila ay pumunta rito at nilabanan ng Hapon, ay natalo yung Hapon. Lumamaya sila. Kaya ibig sabihin matulungin siya. Ngayon, sabi doon sa doon sa 17, magsasalita siya ng gaya ng dragon. No? Sa Apocalypse 17, sa Trace, na siyang pinakiapiran. So, sa una tayong simula. At dumating ang isang 7 anghel na may 7 mangkok. 7 salot yan. Nagsalita sa akin, sabi ni San Juan, nakita niya sa pangitain, na nagsabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. So yung tinutukoy yung lumabas sa lupa na sila ay lumabas doon sa tubig. No?
dalawa rin ang powerful ng unang hayop. Ang una, babanggitin din dito, ay siya ay hari, at ikalawa ay mayroon siyang relihiyon. Walang iba na sa kasaysayan, kahit ngayon wala tayong makikita na may bansa na dalawa ang dinadalang kapangyarihan. O alin daw bansa ang maaari natin, kundi yun lang na Italia, no? Sa maliit na bayan doon nakatira ang Papa, no? Ngayon, sa pagkilos nitong ikalawang hayop, ay sabi nga ay siya ay magsasalita na gaya ng dragon. So, alahalahanin natin na yung unang hayop, binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. Doon sa Apokalipsis 2, oo. Alalahanin natin na binigyan ng dragon. Itong ikalawa, binigyan din ng dragon. No. Ibig sabihin, pareho siya lang may power na makapag-usig. No, ngayon, ano ang pinakatanda na di basahin natin yung kung ikaw ay tatanggap nito at hindi mo alam, ay ito ang mangyayari, no? Dito sa Apokalipsis 14, 11 9 hanggang 11. No. Okay. Apokalipsis sa kanyang kapitulo 14 at bersikulo 9 hanggang 11. Hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila at nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, yes, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Versikulo 11. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ipipilit, no? Sa ngayon sa teksto, ipipilit nung hayop na sila ay hindi maaaring bumili kung hindi siya tatanggap ng tanda ng hayop. Oh. Hindi sila maaaring bumili. Puputulin ang kanilang karapatan sa mundo. No, ano man ang iyong sabi, maliliit, malaki, laya at alipin, ay bibigyan niya ng tanda. Ngayon kung tututol, ayun ang mangyayari. Ibig sabihin, pahihirapan. Pahirapan, ano, okay. Kung hindi ka kabili ng pagkain, ay, tatanggap na lang ako ng tanda. So, pag hindi kayo makabili ng mga pagkain talaga yung ano. Upang mo nang bilihin. So, kung hindi na kayo makakain, o di, tatanggap ka. Ano kayo, matakot kayong mamatay sa gutom, o di, tatanggapin na lang ang tanda. Kaya nga, para maiwasan natin ito, ang Diyos nagbigay sa atin ng babala na bago yan dumating ang full implementation ng Sunday Law, mayroon na tayong isang bukirin na dapat pinataniman na natin ng mga pagkain at saka ating sasanayin natin ang ating sarili na kumakain na lang sa mga natural na mga produkto at saka sa lupa. Sariling tanim. Sariling tanim. Para ikaw ay makaiwas na kahit hindi ka bumili, hindi ka makabili, mabubuhay ka. Hindi ka magugutom. Ang mayayaman. Kaya ganyan ang Panginoon. Meron ang isang manghuhula, a prophet, ang nagsasabi na yon ang dapat gagawin sa mga tao
na makaiwas sa tanda ng hayop. No? Yun At nga. hindi sila makasamba sa larawan ng hayop. At sabi naman sa kabila, nung kababasa mo lang, kung tatanggap ka naman, iinom ka ng alak ng kagalitan ng Diyos. So, ano ang pipiliin mo? Last na hula na ito, na didesisyonin ang lahat ng tao kung alin ang niyang papipiliin. No? Sa Si Satanas, sabi dito, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Binanggit yung asupre, di ba? Asupre, at sila'y pahirapan, at sino man tumanggap ng tanda ay iinom din siya ng alak ng kagalitan. Dito sa versikulo sila'y pahirapan, araw at gabi. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sa madaling salita, susunugin. Susunugin. Malinaw na sinasabi ng Diyos na kapag timanggap ka diyan, at alam naman natin na hindi yan ang tanda ng Diyos. At yung tanda ng kaaway, kaya nga yung dragon sa Satanas binigay sa Papa ang at itong ikalawang hayop ay sinabi rin na binigay din yung kapangyarihan sa US, yung sa Amerika. Ayan. Ngayon, ay ating linawin kung ano yung tanda para maklear sa mga tao na hindi pa alam kung ano talaga yung tanda na hindi dapat banggitin. Bago natin yan ipahayag, ano ang tanda ng Diyos? So ating ipakita sa kanila kung ano ang tanda ng Diyos para malalaman natin na ang tanda ng hayop o sa kaaway ng Diyos ay araw din. Diba? Okay. Dito sa Ezekiel, ang Diyos may tanda rin. May tanda ang Diyos. Ang hayop, nagkaroon din ng tanda. At ang tanda ng Diyos ay ibinigay niya sa kanyang mga banal, sa kanyang mga taong sumasamba sa kanya. Sa paglalang pa lang, ay nagbigay na ang Panginoon ng dapat gawin ng tao o ano ang araw ng pagsamba. Siya yun ang unang-una na mahinga. Na mahinga, nangilin. Nangilin at siya yung pagkatapos, 6 na araw na ginawa. So, hindi na natin babasahin. Marami nang may alam yan. Sa lahat. Na ang Diyos ay ginawa niya yung buong sanlibutan sa isang linggo. Ngayon, ang tanda sa Biblia na sinasabi, ang tanda ng Diyos, sabi dito, sa Ezekiel 20:12, buko dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Binigay sa Diyos ang kanyang mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Kapahingahan, sabihin niya sabat. Upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. So kaya nga doon sa Mateo 7:21 hanggang 23, na yung mga taong gumagawa ng mga kabutihan, pero hindi sila nangili ng Sabado, na pumili sila ng kanilang sariling araw tulad ng linggo, pagdating sa panahon na si Kristo ay bumalik, ay sinusumbatan nila si Kristo. Sabi nila, hindi ba nagpagaling kami ng mga may sakit. At saka naggawa kami ng mga kababalaghan. Kababalaghan. Gamit namin ang iyong pangalan. Sabi sa pagsilayo kayo. Sa text, sa verse ng Mateo sa kanyang 7 kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 22. Yan ang mangyayari sa mga taong walang tanda. May reliyon nga, pero hindi yung tanda ng Diyos ang kanilang ginagamit. So, dapat malalaman natin nalaman natin na ang tanda ng Diyos ay Sabat. Sabado. Ang Sabat ay ikapitong araw. Ikapitong araw. Wala pang Sabado ang pangalan niyan. Ang tawag dyan ay ikapitong araw. Ikapitong araw.
dito sa Bible, walang mga araw dito na Oo. pinapangalanan. Basta nga May pangalan. tatandaan ng mga Israel noon. Unang araw, dalawang araw, Oo. tatlong araw, o ang Sabat ay ikapitong Oo. araw. Tapos babalik na naman. O babalik na naman sa unang unang araw, araw. ikalawang araw. So, ibig sabihin, Sister P, ay yung pangingilin ng Sabat ay singtanda ng mundo. Gawa nung pagkalalang, ikapitong araw, na mahinga ang Diyos, kasama na si Adan, gawa nung si Adan ay ginawa, ika-anim na araw. Okay, dito pa sa versikulo 20, sa Ezekiel 20, chapter 20. Sabi pa rin dito, at inyong ipangilin, dito na ang utos, inuutosan na ang mga tao, ipangilin ang aking mga sabat, kapitong araw, at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. So, maging tanda between... Makilala ka. sa Makilala niya ang kanyang bayan. May upang tanda siya. inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So lahat na hindi nangingili ng Sabat, hindi nila kilala Hindi kung niya kilala. sino ang Dahil Diyos. yun ang pagkakakilala ng kanyang bayan at ng Diyos na naglalang ng langit at At lupa. isa pa, Brother Fred, sila ay nadaya. Mm. No? Hindi nila alam. Okay, ngayon, ang tanda naman ng hayop ay araw din. Binasa na natin. Dito, basahin natin din sa page 9. Page 9. Dito sa... Sabi rito, kung mabasa, basahin mo na lang yung iba. Ang linggo ay tanda ng aming kapangyarihan. Ang simbahan ay nakakahigit sa Biblia. Bakit nakahigit? Nagawa nilang linggo ang pangilin, samantala sa Biblia ay ikapitong araw. Kaya parang mataas pa. Mataas pa sila sa Sa Biblia. Yung sabi rito. Kaya ang sinasabi sa Bible ay hindi nila tinutupad. Oo. At ang paglipat nito sa araw ng pangilin ay katibayan ng katotohanan iyon. Yun daw, Guto. Basahin mo yung patutuo. So, mababasa niyan sa The Catholic Record of London. Sila na rin yung nagpapatutuo na ang linggo ay tanda ng kanilang kapangyarihan. Sila mismo ang nagsasabi. umaangkin na sila yon ang ang kanilang tanda ay linggo. Hindi tayo nagsinungaling, hindi tayo Nalawasan natin paano tayo magsisinungaling. Ay may patutuo kahit ikaw nila sa i-research nila ito. Kahit i-research nila ito. Okay. Ontario, sa Canada ito, September 1, 1923. Okay, meron pa dito. Ang pangingili ng araw ng linggo ng mga protestante ay isang paggalang na kanilang binibigay sa kabila ng kanilang sariling sama ng loob sa kapangyarihan ng simbahang Katoliko. So lahat pala yung mga protestante, lahat ng mga relihiyon o mga denominasyon na naglinggo, yun ay kapart ng kapangyarihan nung may tanda. Kaya sila naging mga anak. Sa Ezekiel 16:44, kung ano ang nasa ina, yun ang mga anak ng babae. Sa plain talk about the Protestantism of today ni Monsignor Sigor, page 213. Itong isa dito sa baba. Ngunit hindi na mamalayan ng pag-iisip ng mga protestante na sa pagkilala sa linggo, kanilang tinatanggap ang kapangyarihan ng tagapagsalita para sambahin ang Papa. Pag tinanggap pala yung linggo, sila na nagsabi rito, di ba? Parang nagsamba na din sila. Parang nagsamba na din sila. Gawa nung nabanggit mo sa teksto, sa 16:44 ng Jeremias, na kung ano ang ama, ina, ay gayon din ang anak. Sabi dito makita natin yung ang tao na tumatanggap sa linggo ay tumatanggap sila sa kapangyarihan ng tagapagsalita para sa simbahang ang Papa. Our Sunday Visitor, Catholic Weekly, February 5,
1950. So sabi sa Marcos 2:27 na si Kristo ang Diyos sa araw ng Sabat. So, sino naman ang Diyos sa araw ng linggo? Ang Papa. Ang Papa, gawa nung yung si Satanas, inindusuhan ng kapangyarihan ng dragon, na siyang dragon sa Biblia, si Satanas. Yung malaking matandang ahas, nagdaya kay Juan, kay Adan, kay Eva. So, ang ibig sabihin, ang pagtanggap sa Papa, pag-induso ng dragon, ay maasahan natin nakikilos ito ng pulos kasinungalingan. Dahil galing sa kunay, yung araw ng pagsamba, hindi mababasa na inuutos ng Diyos. Ang simbahan lang nila ang nag-utos. Ang nag-utos niyan. Kaya kung gagawin natin para makilala natin na yan talaga ang kunay, halimbawa, ikapitong araw, ang sabi sa Biblia, ngayon, ang tanong, saan tayo mag-umpisa ng araw? Oo. Basahin mo sa 24 ng Lucas 1, nung pagkabuhay ni Kristo. Ang kinin nila yun na pagsamba, hindi naman sila nagsamba doon, nagkagulo pa nga. Lucas 24:1. Datapwat ng unang araw na sanglinggo, pagka umagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango o kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang mga bato mula sa libingan. Wala na si Kristo, nabuhay na. Anong sabi sa unang araw ng sa Sanlinggo. Sa linggo. Kaya hindi naman pagtatalunan natin sa Sabado at saka yung kapahingahan ng tatandaan natin at saka ikapitong araw. Dahil wala pa Sabado noon. Oo. Kaya yung ikapito talaga, bibilang ka. Saan nag-umpisa? Sa binasa mo, first day of the week yan. Kaya so kung matukoy na natin yung unang araw, mas madali ang pagbilang sa ikapito. Madali na ka. Pag mag-umpisa ka talaga, sabi, first day of the week yan, unang araw na sa linggo, sabi sa Tagalog. Kaya, clear na tinanggap ng Papa yung linggo at inindusuhan ni Satanas. Ngayon, ang karamihan ng tao, kahit sila ay hindi Katoliko sa kanilang sinasabi, ay sila rin ay Katoliko at inayon ng mga patutot. Anong sabi dito? Anong sabi dito ni Juan? Sa 1 Juan, sa kanyang kapitulo 5, versikulo 19, huwag lang tayong masaktan dito kasi ang salita ng Panginoon ang nagsasabi. Nagpasalamat nga, Sister P. Sabi dito mga minamahal naming taga-pagsubaybay. Sabi dito sa 1 Juan kapitulo 5, versikulo 19, nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. Kung gusto natin na tayo ay aangkinin ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Paano hindi ka? Kung ating iisipin at ang ating bulay-bulayin, ilan ang mga tao na nangingili ng linggo at ilan ang mga taong nangingili ng Sabat. Sabi dyan sa Bible, ang sabi dito, ang buong sanglibutan yung sa linggo ay nakahilig sa masama. Ibig sabihin na yung linggo, yun ang majority. Yun ang majority sa buong mundo, nakahilig sa masama. So, ibig sabihin, bakit naging masama? Dahil sinusunod ang hindi inuutos ng Panginoon. May mabasa tayo, di ba, sabi, ang matisod sa isa, makasalanan sa lahat, sa kautusan. Okay. Nasunod mo yung siyam, hindi mo naman sinunod yung ikapitong araw na siyang pangili na sinasabi ng Diyos, ay sabi magiging makasalanan sa lahat. Bali wala yung siyam. Sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10. So dito naman sa awit, sabi masama. Ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga masama. Sabi ng Panginoon na hindi kami
Ang sabi sa awit, mga awit, 119, sa kanyang versikulo 155, sabi dito, kaligtasan ay malayo sa masama. Bakit? Sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Palatuntunan. So, ibig sabihin, ang Sabado ay isang palatuntunan galing sa Diyos na dapat natin sundin. Pero bakit ginawa nilang linggo? Dahil sa kanilang Pangulo na mas mahigit pa sila sa Bible. Sabi nila, sila ay mahigit pang may kapangyarihan na mataas pa kaysa Biblia. Inaangkin nila yun. Kaya nga, magpasalamat tayo na ang Diyos ay naghatag ka natin ng isang nagbigay siya sa atin ng liwanag. Dahil ito na yung huling hula na tupad na lahat. Ito na lang kahulihan na pag ininduso na, kapag ininiklear na naging batas ang linggo, ay dyan na talaga magsisimula na ikaw ay may tanda ng hayop. Pag hindi ka ngayon, wala pang nakatanggap na. Kahit maglinggo kayo. Pero dito, dinabalaan na ang tao na sila ay magbago. Magsialis. Magsialis. Magsilabas. So kaya nga, sabi ng Panginoon dito, Brother Fred, anong gagawin natin? No, mahal na natin yung ating ating relihiyon. So huwag tayong maging tapat sa relihiyon. Dapat tapat tayo kay Kristo. Na kung anong sinasabi sa banal na kasulatan, yun ang ating tutuparin para maging tao tayo ng Diyos. Sabi dito sa Apokalipsis, sa kanyang chapter 18, verse 14, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ibig sabihin, pinaiwas tayo. Ang tao, pinaiwas, gawa nung ang nakataya nga dito sa pag-aaral na ito na Diyos ang siyang nagpapahayag ay buhay at kamatayan. Pag ikaw ay hindi nakinig, ay siya na yung kamatayan sa impyerno. At yun ay pagpipili ng tao. Yan ay pagpipili. Hindi ka pipilitin. Ang Diyos nagbigay sa atin na atin itong ipaalam sa kanila para sila ay makaiwas sila sa krisis na yan na dadating na ikaw pala ay magiging kaaway ng Diyos at ikaw ay nakahandang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Apoy at asupre. So, ating ipatuloy ito, Brother Fred, sa susunod na naman. Okay? Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Maraming salamat. Sana'y pagpalain tayong lahat sa ating mahal na Diyos. Thank you.